ayaw. So ang security lock ng passive anti-theft system nag-activate. So ano gawin natin? So ayan, makikita nyo, ayan o, lumabas yung tinatawag na engine disabled by PATS. So ibig sabihin passive anti-theft system. Okay, so karagdagan guys, ayan o, binuksan ko yung kanyang original na susi. Tapos tingnan natin mamaya kung pinanda natin kung gagana ba yung kanyang chip dito, kasi nag-bypass lang tayo. Gamitan ng scanner guys yung Ansel natin na FX. Okay, so na-erase natin guys yung fault code. So makikita nyo wala na yung PATS. Ayan, wala na siya. Okay, dahil narinig nyo, mandar. So nawala na yung security lock. So ibig sabihin okay yung ginawa natin na pagpalang araw guys. So another client na naman tayo na Ford Focus. So ito yung part 3 ng ating full video about dun sa engine scan. Gumamit ako ng mababang level na engine scanner na hindi niya binasa, pero ang ginawa natin guys, bumili ako talaga ng engine scan na Ansel pa rin, Ansel brand na X700. So medyo may kamahalan yun, pero at least makukuha nyo yung basic pointers kung paano ko siya pinaandar step by step. So pinakita ko na mechanical, electrical, electronics at troubleshoot na medyo heavy ang ginawa natin. So yung part 2 naman kung paano ko ginawa yung PATS na mano-mano habang wala pa akong engine scanner. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano natin na makukuha yung mga code at paano natin siya ma-reset ng maayos at paano natin mababasa kung ano yung PATS doon mismo sa loob ng engine scanner. Okay, so samahan niyo ako sa basic pointers guys. So tara, let's start mag-engine scan muna tayo guys. So let's go. Ito yung gagamitan ng scanner guys, yung Ansel natin na FX 2000 OBD2. Okay, so dahil wala pa tayong engine scanner na medyo high-end, tsagahan mo natin to. Check natin kung ano mangyayari sa natin sa Ansel, kung kaya niya bang i-reading. Okay, so okay, install ko muna, ikabit ko muna para makita natin kung ano mangyayari. Okay, so hanapin natin yung port guys. Ayun, ayan, nandito. Ayan, hindi ko makita. Okay, so ayan, mag-reading na yan guys. So check natin kung natin susi. Yan. So ang gawin natin is mag-diagnose tayo. Scan. So mahalaga Ford. So ayun. Yan. Tanggalin yung lights para ayun, mas maliwanag siya. So scan tayo. Sana ma-reading nito yung automatically search. Okay, so sana ma-reading niya yung issue. Okay, so tingnan natin kung makakaya. At least makuha nyo lang yung basic pointers kung paano natin to guys. Okay, attention, if you get any problem during the test, please send the following ID back. So okay, sige, manual. So ABS, powertrain tayo. Powertrain. Rate fault codes. So yan, okay yan. At least makuha nyo lang yung basic pointers guys kung paano siya marireading at makakancel natin yung buong system. Dahil wala tayong high-end na So meron siyang code na system compound error. Ayan, screenshot ko muna to. Okay, tapos PNP of the self-test range. So marami siyang yun. And then intake manifold, runner control circuit open bank 1. Okay, so back tayo. Ano pa tayo iba? I-erase na natin yan. Check natin kung matatanggal natin yan sila lahat. Tapos mag-ano naman tayo, mag-read code fault ulit naman tayo. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ibig sabihin ng key o EO, ibig sabihin key on, engine on. So hindi siya naka-open yung hindi naka-running yung engine. Pag key o ER, ibig sabihin tawag yan, naka-off yung naka-on yung key on, then naka-running engine ang makina. So same lang din sila, di naalis. So kailangan siya ng DTC status on demand, DTC. Okay, so balik tayo.
hindi na siya ma-erase. So dito tayo sa ano, sa restraint control module, yung humaharang sa kanya. Check natin kung mapapaandar natin read codes. So tsagaan nyo lang kung gano'ng kahaba yan, tapos makuha nyo yung basic pointers. Pero kailangan talaga natin ang actual na reading guys, yung kanyang ano, yung malaking engine scanner. So ito lang ginagamit ko pag wala pang ano, pag wala pa yung mga high-end sasakyan. Pero pag meron na, hindi talaga kailangan. No DTC. Okay, sige, no DTC. Okay, good. Okay, so ang code niya yun lang. Okay, yung plato makina. Okay, so gawin natin ngayon guys, i-try natin yung ano, na mag-start yung makina. Try natin kung okay na ba yung ginawa natin na ano. So kita nyo nag-blink, ibig sabihin ayaw niya mag-start. Ano, nag-lock yung susi guys. Sa ilaw. Sa ilaw dito. Yun, kita nyo yan ano. Oh. Ayaw. So ang security lock ng passive anti-thief system nag-activate. So ano gawin natin? I-on ko uli. Lalabas yan. Ayan. So ibig sabihin may problema talaga yung kanyang key lock. Ayaw. Ayaw, diba? Hindi nag-start yung makina. So ang gawin natin guys, dahil ayaw, meron yung patch problema, yung Ansel FX 2000 natin, hindi na kayang i-reading yung problema ng ACM. So ang gagawin natin, kailangan natin umorder, bumili ng isang malaking scanner para ma-try natin kung ano mangyayari. Okay, dahil yun talaga yung magre-reading yung high-end na tablet type. Okay, so ngayon bibili muna ako ng guys, engine scanner, and then balik ako pag nakabili na ako para ma-address natin yung nag-blink ng security lock ng kanyang passive anti-thief system. So which is yung PATS, okay, o immobilizer key. So sige, na ko na yan, meron akong video dyan kung paano ko gimano-mano yan na makuha mo yung sistema niyan, yung kanyang code. Okay, so sige guys, balik ako guys pag makakuha na ako ng panibagong tawag niya na engine scanner. Okay, sige na guys, dumating na yung ano natin, yung binili natin sa Shopee. So na-vlog ko na rin to guys nakaraan. So check nyo lang kung paano ko siya in-update doon. Okay, so na-update na rin to. So gagamitin natin to guys. Yan, hindi kakayanin pag wala ito dahil Ford to. So meron siyang code na patch. So kailangan malalabas talaga dito yung code niya. Okay, so tara, install ko muna, then balik ako pagkatapos. So salpak na. Problema, hindi pa pala ito na on. On natin. Yun. So yan talaga guys, medyo bago talaga. Tapos on natin yung susi. May na. Hintayin natin magbukas. Yun. Yan, at kita nyo talaga kung paano ko siya ano. Tag 18,000 pala ito guys, bili ko. Medyo mahal. Swerte ng Ford na to kasi siya yung unang nakagamit. Bakbakan. So inon ko na guys yung yung susi. May kita nyo, nag-blink pa rin yung kanyang tatawag na na key lock. Okay, so gawin natin. Ayan na-update na rin to. Check muna natin update. So hindi na natin na-update ko na yan nag-upload na ako nito na nag-update na siya. So diagnose tayo. So Ford man to, so America tayo. So check natin yan. Sagaan nyo lang to kung gaano katagal. Yun, kita nyo panayang blink yan, ibig sabihin problema yung yan, anti-thief system. So automatically research tayo guys. Please turn on, off natin on. Yeah, okay, focus. Yan, tapos yes. Waiting lang siya. So medyo matagal lang siya guys kasi nga nag-wait. Ayun, so diagnose tayo. Auto scan. Makikita nyo rito kung ilan yung red, ibig sabihin yan yung kanyang
DTC yung kanyang trouble code, DTC diagnostic trouble code. So loading po yan siya guys, medyo matagal nga lang, pero at least kita nyo kung paano siya tinira step by step. Okay, so mamaya niya malalaman natin yan kung ilan talaga yung lalabas na code sa kanya. Kita nyo super dami, naglo-loading pa, hindi pa siya 100%. oh. Meron na siya sa sa ito DTC tatlo sa kanyang driver door control unit, so walang problema yan guys. Dito tayo sa sa ICM natin, yung reset module okay, yung sa kanyang electronic control power steering, so marami. May power tool control module, dalawa DTC sa kanyang power control, ibig sabihin power tool mechanism. So pag anda ng engine guys, may dalawa na. So sa generic electronic module, so ang dami talaga. So silang check natin mamaya pag matapos siya mag 14 na yung DTC niya. Ayan, 14 na. Sobrang dami. So advice ko sa inyo, kailangan meron kayong ganito. Sa mga baguhang mga mekaniko, sikapin nyo, mamuhunan kayo ng engine scan guys, para hindi nyo mahula-hula yung sistema ng ng mga unit. So ang titingnan natin guys, itong power control itong niya ito. Ayan, check mo natin to. Ayan, check natin. Read DTC, tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan, itong on demand. Okay. So ayan, makikita nyo, ayan lumabas yung tinatawag na engine disabled by PATS. So ibig sabihin passive anti-thief system yung problema. Tapos yung fan system component error A, so may problema rin yan yung yung kanyang radiator fan, hindi gumagana yan guys. Tapos yung output of self-test range, so kailangan din ma-address yan. So marami ay RRC circuit malfunction, hindi gumagana yung susi. Yun pa rin engine disabled by PATS. So yan ang problema, yung PATS, yung ngayon. Okay, so ngayon i-generate report natin para makita nyo rin view report. So ang kinaganda nito kasi guys, kusa siya magre-report. Yan kita nyo. So merong company name, ilalagay mo yung company name mo, sinet up ko na yan So so ibig sabihin P1016 present in history, startability malfunction, yung kanyang starting system hindi gumagana. So ibig sabihin talagang may problema. Okay, so ano gagawin natin? So hanap pa tayo ng ibang code. Yan. Okay, so ayun na guys, lumabas na yung kanyang problema. Yung PATS ignition key transponder signal is not received, so hindi niya kinikilala yung susi. So hindi natin alam kung ano yung nito history, baka yung magbabakas pa tayo nito. Tingnan, check pa natin tong yung kanyang susi. Kasi iba na yung susi guys. So may problema yung susian niya. Tapos CAN communication bus fault, PATS receive invalid format to key code from ignition transponder, invalid or missing data for vehicle security. So tsaka yung yung fuel sender open circuit, yun na yun, check natin kanina yung kanyang electrical system doon. Ayun ang kita nyo, ayan ginawa natin ng paraan yan. Okay, so para lang magkaroon ng ibig sabihin open circuit, siya putol na yan kinondem kasi kinonvert. So marami siyang gagawin dito, yung key transponder signal is receive. So sige, at least nakita na natin kung ano yung problema. So ito muna yung unang titirahin natin. Okay, so ang pinaka main problem is yung kanyang PATS. So wala nang problema yung iba niyan dahil pwede mo naman yung i-delete. Pero itong PATS ang kailangan matanggal. So ang gagawin natin is itong kanyang susi, yung kanyang pinaka main chip na nasa loob dito. So ang gagawin natin is bubuksan natin to. Papakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob nito na tinatawag na chip. So nandito yung tinatawag na transceiver para matanggal natin yung problema ng kanyang PATS. Okay, so bubuksan natin guys, papakita ko sa inyo details by details kung ano yung kalalabasan, kung paano natin gagawing i-bypass natin yung kanyang susian. So tara, let's go, pag-usapan natin. Okay, so ito na yung tawag niyan, yung kanyang tinatawag na chip. Okay, yung pinaka-trans receiver ng mula sa transponder ng susi papunta naman sa kanyang chip. So bago mo isasalpak yung susi guys, kailangan meron siyang chip sa loob, kasi kung wala talagang sasabihin ng unit na ng ICM na ninanako mo yung kanyang unit. So ang gagawin yan guys, kailangan na ito lang makukuha mo yung pinaka-trans receiver ng susian. So ito po yung magbibigay ng hudyat para do sa ICM na mag-activate yung kanyang immobilizer hindi gumana. Ibig sabihin siya yung mag-detect na yung susi is sa kanya talaga. Okay, so kung wala ito, magkakaroon talaga ng problema. So anong gagawin?
So ang gagawin natin guys, ililipat natin tong kanyang trans receiver doon sa ating bibilhing bago. Okay, kasi yung bago na bibilhin natin iba na yon. Ang problema ngayon nito guys, dahil ito hindi to battery type, kumbaga manual to, old model. So mangyayari, babypass na lang natin. So gagawin natin, kukunin natin tong chip at yung ilalagay natin doon sa bago. Okay, so ang gagawin natin, order tayo ng bagong tawag niya na bagong susian, tapos kukunin natin to and then tatransfer lang natin yung kanyang chip doon para medyo magmukhang pogi naman. Okay, so yun ang gagawin natin ngayon. So tara, let's go. Gawin na natin guys, bibili mo ako ng susi din, check natin. So let's go. Guys, ayan bumili tayo ng tawag yan, susi. Ayan, bago siya. Ang problema nun hindi natin yun matransfer yung code dito sa kanyang chip, sa kanyang receiver, kasi wala na pong kasi yun wala na siyang lock and unlock kasi nga nawala mismo yung kanyang susi. So bali ito na lang yung gumana. Yan yung Ford na original. Ang problema, natanggal yung kanyang mechanism sa loob. So ang gagawin natin, sinalpakan na ng susi na ganito. Ayan. So kaya nagkaroon ng PATS o passive anti-theft system. So ang ginawa naman natin guys, bumili tayo ng panibagong susi sa Ford. So same na sila na natin to, salpak naman siya. So ang gagawin natin, bubuksan natin to dahil hindi natin mai-program ng maayos yung kanyang dahil binabypass na talaga yan dahil wala na siyang remote control. So yun ang problema dun sa unit dahil wala na remote control. So ang mangyayari dyan, ibabypass lang talaga siya. So ang hahabulin natin dito guys is yung key na lang. Okay, so ang gagawin natin, bubuksan natin yung susi na bago and then yung laman nito chip na to yung nilalagay natin doon mismo sa loob ng bagong susi na mechanism niya. Okay, so tara, let's go. Okay, so bubuksan natin to guys para makita natin kung ano yung laman loob meron to. So automatic meron tong battery, tapos meron siyang tinatawag na chip sa loob, tsaka yung meron siyang parang maliit na electronic system sa loob para sa kanyang push button, mga resistor, may mga transistor, tsaka yung kapasitor, tsaka yung kanyang transistor pala, sorry. So buksan na natin guys para makita natin kung anong kalalabasan. Okay, so ayan na guys ang kanyang laman, battery. Ayan, sa Shopee lang ito binili guys, okay lang yan. So ito yung kanyang chip, so may chip din siya sarili, di ba? Ayan so ito yung kanyang parang SIM card nya yung kanyang electronics. Okay, so hindi natin kailangan yan. So ang gagawin lang natin dyan, kasi empty na yan. So dahil tawag dyan ito, yan yung dati nya, yung luma nya sinira ko na rin. So dyan yung grupo yan, sinira ko na rin, kinuha ko yung chip. Ito, ayan yung chip nya guys. Ayan yan ang pinakamahalaga sa dating susi nito. Okay, so ang gagawin natin, sinira ko na siya, tinanggal ko na siya mismo sa mechanism nya. Ayan, so ililipat na natin dito para bali ito na lang gagamitin natin sa kanya, hindi na ito. Ayan, kaya pangit naman to So gagawin natin, ito na yung mahal natin, kasi yung chip hindi natin malalagay dito kasi pag inukita mo yan, susugat, papangit tingnan. So ito na lang kailangan natin. So ibabypass na lang natin yung kanyang lumang susi. So reserva niya na lang yan. So ang mahalaga yung chip, nakuha na natin. Okay, so konting review. So ito yung pyesa nya na mula dito, battery yan, yan yung electronic system na built-in, tapos yung isang chip, and then yung housing. So ang gagawin natin guys, hindi na natin isasali yan kasi wala na pakinabang yan. So ito na yung chip ilalagay natin. Okay, so ikakabit ko muna ito dito sa loob para makita nyo kung paano siya i-assemble. Tapos tingnan natin mamaya kung pag pinanda natin kung gagana ba yung kanyang chip dito, kasi nag-bypass na lang tayo Okay, so sige, simbolin ko muna, tapos balik tayo mamaya, tapos tingnan natin kung ano mangyayari. Okay, so yan na yung laman guys. Ginawa ko lang pang kalso to, kinating ko yan, ginawa kong pang kalso para hindi bumaba yung chip na nasa loob. So ang gagawin natin, isang kamay lang ako, sasalpak na natin guys. Kuha nyo lang yung basic pointers, okay na yun, masatisfy na ako dun. Tapos meron na kayong guide paano tumira nito. Yun, clip, yun. So okay na. So gawin natin, isasalpak naman natin to. So pag ganyan ito, tama. Ayan.
Ayan. Ilan ko muna mahigpit guys. So ayan na, nakabit na natin. So pwede natin gamitin to. Try natin ngayon kung gagana yung ginawa nating bypass o yung pag-condemn ng kanyang ano. Mahalaga na delete natin yung paths guys doon mo sa kanyang ECM. Kasi yun ang problema. Pag hindi mo ma-delete yun, hindi aandar kahit meron bang chip niya dito. Kailangan gamitin mo talaga ng engine scanner na high-end. Yung kahit yung Ansel na binili ko na X700, tagay 10,000 yun. So ibalik natin ito guys. So ito wala na to. Ito yung kanyang battery na mula dito, in order natin, tsaka yung chip nya, ayan, and then yung electronics built-in. Okay, so wala na yan. So ito balikin natin din. Try natin ngayon kung ano mangyari sa sistema natin ginawa. So tara, let's go. Doon tayo sa makina, sa unit. Let's go. Ayan, in-erase ko na yung fault codes. So mag-okay na tayo. Ayan. Tapos balik tayo sa ano. Tapos clear DTC. Ignition off. Yeah, that's yes. Do you want to erase all fault codes? Yes. Okay, so na-erase na natin guys yung fault code. So makikita nyo wala na yung paths. Ayan, wala na siya. Okay? Dahil yung susi bago na. Ito na yung susi niya guys. Ayan o. Yung ginawa natin sistema. Okay, so back na natin yan. Okay, back na natin. Okay, so papaandar na natin guys. Check na natin kung ano mangyayari sa sistema natin. So i-off ko muna. So ito na yung ginawa natin na susi. So ngayon ang gagawin natin, check natin, ipapaandar natin. Check natin kung okay na ba yung sistema, nakabit na lahat. Fuel, meron ng fuel, meron na rin yung tinrabaho ko lahat ng electrical dito. Na-set up ko na yan. Tapos yung kanyang tawag niyan, yung kanyang tatawag na fuel system doon sa harapan, okay na rin. Mechanical, then electrical na rat attack, okay na rin yun. And then nag-erase code na tayo. Tapos okay na yung susi. Ito yung binuksan natin. So at least malalaman natin yun kung ano mangyayari nito. Okay, so i-start muna natin guys para makita nyo kung anong kalalabasan. Okay, so bunutin ko muna yung yung scanner para diretso tayo. So ayan na guys, makikita nyo nakabit natin lahat, pati yung pagkakayari. So i-start na natin yung makina, tingnan natin kung anong mangyayari. Okay, so sige. Okay, start natin yung makina. Okay, start. Tingnan natin yung ginawa natin na yun, sorry. Start. Tingnan natin yung paths. Hindi na nagbi-blink. So nawala na siya. Okay, so start na natin guys. Narinig nyo, mandar. So namamatay siya kasi bagong i-start siya, maraming dumi sa loob ng engine. So at least nakita nyo na umandar yung makina. So ulitin natin. Yan, yung security lock. Pag namatay yan, okay, ibig sabihin okay. So start. Yan, so ang gagawin natin, i-idle muna natin guys. So kulang yung gasolina supply. Pag ganyan, kulang yung gasolina guys supply. So at least umandar siya. Nakita nyo yung system. So nawala na yung security lock. So ibig sabihin okay yung ginawa natin na yung chip na ginawa natin na tinanggal natin, nilipat natin dito sa mismo sa kanyang bago. Wow, ganda ng andar oh. So subject for ano lang to, subject for tawag niyan, subject for linis ng kanyang piston. Kaya sobrang dumi. Dahil nga narat attack, istampay ng matagal, almost 7 months. Ayun, umaandar na siya. Diba? So okay, tira natin. So yun lang. So maraming salamat sa inyong lahat. Please subscribe to my YouTube channel. Shout out sa inyong lahat guys, sa mga followers, subscriber, at sa lahat ng mga sumusuporta sa YouTube channel, at sa ating mga followers at sa likers ng ating FB page na Cars King TV. At yun lang guys, please share my video, comment na kayo, tanong lang kayo, sasagutin natin anong oras, saan man. At hanggat kaya natin nga sasagutin natin guys. So please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Alright. Okay. Alright. Okay.
Dup da da da, dup dup da 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 da, dup da da da. Dup da da da, dup da da da, dup dup da da da, dup da da da. Da 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 da, da 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 da. Na 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 na, start a fade away. You'll be